galit ako eh. Paka-hypocrita nitong babaeng ito eh. Grabe. Relax ka. Ito mo, nagsalita siya. Tama daw, buti nga daw na na-charge na si Harry Roque at si Cassandra Leong. Deserve daw. Akala mo guilty na. O, kung yun ang philosophy, charge pa lang, para sa'yo guilty na, edi guilty ka na ng wiretapping. Di ba charge ka namin ng witness tampering? Sinusuhulan mo yung mga witnesses sa formally. Edi you also deserve, you also got what was coming to you nung nadimanda ka for wiretapping. Di ba nakadimanda ka sa korte ng wiretapping? meron ba? Paglabag sa Republic Act 4200 Anti-Wiretapping Law, ang kasong isinampa ni Secretary Aguirre laban kay Ontiveros sa Pasay Prosecutor's Office. O, di you also got what's coming Hindi to you. napapansin. Oo. Kung yun ang philosophy, charge pa lang, para sa'yo guilty na, edi guilty ka na ng wiretapping. Aha. Bago, ito natatawa ko ang daming mga reklamo sa disqualification. Isa na yung, blatant na blatant, yung si Janice Degamo. Opo. Siya ay taga Pamplona. Mayor siya ng Pamplona, tatakbo siya sa distrito na hindi ibang kasama yung lugar. Pamplona. May disqualification, walang aksyon. Ayun. Matinding violation to kung sakasakali. Hindi siya resident noong lugar na tinatakbuhan niya. Ayun. Merong reklamo kay Jinky Luistro, namimili ng boto kay Dan Fernandez. Opo. Kay Camille Villar, na-dismiss na. Yung kay Camille. Nalinis. Yan. Wala daw vote buying. Meron kay Hani Lacuna, kay Isko Moreno, marami. Opo. Kay Stella Kimbo, walang aksyon. Ito, vote buying ito. Matindi to. Etong isang kandidato rito sa Pasig na nag-joke lang, granted, ang joke niya in poor taste, di ba? Opo. Yung sinabi niya Against solo parent. Oo, yung mga solo, single mothers daw. Single mom. Oo, pwedeng maki-apid sa kanya. Napakasagwa nung joke. Pero, para sa akin lang, sa aking humble opinion, hindi cause ng disqualification yan na masagwa. Para in sa poor biro taste. niya, sa biro Oo, niya. pangit yung biro. Oo, pangit talaga yung biro. Opo. Pero hindi Dahilan. para i-disqualify. Correct. Ang dinisqualify nyo yung mga namimili ng boto. Ayun. 'Di ba? Yung mga nananakot. 'Di ba? Yung umaabuso sa resources ng gobyerno, i-DQ nyo ito. Pambuhay ito. Itong disqualify mo, hindi ko sinasabing huwag nyo i-disqualify kung may violation. Ano bang violation itong taong to? Kita mo Ang violation daw ng tao ay yung Safe Spaces Act, etc. Ang akin, wala namang automatic na ganun na pag hindi naman husgado ang COMELEC para sabihin guilty na at Opo. i-disqualify mo. Kalokohan ito Pinipili lang naman niya Kaya nga, may mapakita lang kayo na disqualify nyo, napakaliit na offense, na debatable pa, yung mga obvious, Yes. na may video na namimigay ng pera. Ayun yung disqualify. Yung obvious na lumalaban sa isang distrito na wala naman siya, mayor siya ng ibang ng bayan sa ibang distrito, walang residence, hindi nyo ma-disqualify, may petition na. Anong klase yan? Wala naman, na sirang-sira talagang kredibilidad. Alam mo, never has the COMELEC been in such low regard as today. At dahil nga, mali yata yung appointment ni Pangulong Marcos sa chairman. Na, on top of so many wrong appointments, katulad ni J. Ruiz, may cloud agad, hindi tuloy mapakita yung mukha niya. Kasi tuwing makikita yung mukha niya, maalala yung kontrata, natatakot siya magpakita sa publiko. Nakikita niyo ba yung mukha ni J. Ruiz? Di naman po. ang pinapakitang mukha, yung kay Claire Castro, siguro sabi ni J. Ruiz, hayaan mong ikaw murahin ng murahin, basta hindi yung kontrata ko, bahala ka sa buhay mo, pag mumurahin ka dyan, lumalabas tuloy yung mga inconsistent na mga statements niya. Yun lang. Nung siya ay komentarista. At least tayo, consistent tayo, wala tayong pinipiling kakampi o kalaban dito. Kahit yung mga kapartido natin, ibig sabihin, kapartido ko. But full disclosure, card-carrying member ako ng PDP laban. Pero pagdating sa batas, walang parti-partido dyan. Mali is mali. Kino-call out ko pati yung mga PDP candidates, yung sinatawag na Duterte, alyansa. Kasi lahat naman nagba-violate nakakainis na. Mambabatas ka hindi mo sinusunod yung batas. Gusto mong malagay sa lawmaking body.
you do not respect the law. Kengkoy. Ayaw diba? mo ipatawag si Sir George. Wag ano sasabihin noon, wala nga naman sasabihin. Anyway, lumiban muna tayo Okay. dyan sapagkat may mga dumulog po rito. Ito yung matagal nang tinutulungan ng Citizens Crime Watch. Again, inuulit ko po, wala pong partisan political activity rito. Ang dami nagte-text sa atin na sasabihin kami solid ganito, solid ganon. Hindi po Opo. namin binabasa kasi ayaw nating magamit ito Magkaroon ng sa politika. Pero ito po, legitimate complaint. This is not about the elections. This is not about politics. This is about good governance and possible. Hindi ko sinasabing guilty na ha. Possible. Graft and corruption. Yun. Kasi hindi po tayo ganon na charge pa lang, sasabihin natin guilty na. Katulad niya si Rizon Tiveros. Kengko yan eh. Ito mo, nagsalita siya. Tama daw, buti nga daw na na-charge na si Harry Roque at si Cassandra Leong. They got what was coming to them. Deserve daw. Akala mo guilty na. Kung ganun pala ang philosophy ni Senator Ontiveros, di you also deserve, you also got what was coming to you nung nademanda ka for wiretapping. Di ba nakademanda ka sa korte ng wiretapping? meron ba? Meron, criminal offense. Di ba? Di you also got what's coming Hindi to you. napapansin. Oo. Kung yun ang philosophy, charge pa lang, para sa'yo guilty na, edi guilty ka na ng wiretapping. Di ba charge ka namin ng witness tampering? Sinusuhulan mo yung mga witnesses sa formally. May mga testigo sa'yo, di guilty ka na. You also got what is coming to you. Demanda ka namin sa ombudsman. Baka-hipokrita nitong babaeng ito eh. Grabe. Relax ka. Hindi, galit ako eh! Anyway, speaking of which, nasan ba yung ating mga complainants? Sila Ayan. po ay dumulog dito. At Apo. sila ay mga dating mga vendors. Matapos natin mag-break, sir. Konti pa. Hindi, papasukin na natin kasi mahaba papasukin ito na. eh. Oo. Okay. Sige. At kailangan malaman ito ng mga taong bayan kasi this goes to the character of one of the candidates. Parang baka pamili sila. Ayun. Oo, katulad doon, di ba? Ine-expose natin yung kay Bong Revilla na hindi binabalik yung pera na 124 million. Opo. Notwithstanding that, kung alam ng taong bayan na iyon ay ginawa ni Bong Revilla na hindi niya binabalik yung pera at binoto pa ni siya, nasa sa taong bayan na yan. Oo. Yan. At least tayo, pinaalam natin. Opo. Your choice, di ba? Opo. Parang may gustong pakasalan yung anak mo na babae. Sabihin mo, ay, alam mo, ikaw, baka hindi mo alam yan, babaero yan. Ayun. Saka walang kwarta yan. Tas kinuha mo Saka pa rin. scammer yan. Oo. Saka mahina utak niyan. Pangit pa. Ngayon, pagka sinabi mo na yon doon sa manliligaw ng anak mo, sinabi mo na yung mga kapansanan niya, Opo. yung mga kapintasan niya, at yun pa rin ang pinili ng anak mo, wala ka nang magagawa. Ayun. Ganon din po ito. Opo, Pero tama po. the people deserve to know kasi nasa saligang batas din yan. Opo. That the people have the right to information on matters of public concern at ang mga transaksyon ng gobyerno ay dapat transparent. Yun. Maganda yun, sir. Oo, alam mo, ako in favor of transparency ako eh. Kaya natutuwa ako sa MMDA, may opisina yan. Doon sa ilalim ng tulay, doon sa may... Guadalupe? Hindi, Di ba yun? sa may Quezon Avenue. Okay. Puro salamin. So, Okay. kita mo yung loob. Yun talaga, government transparency. Ah. Huwag lang magkaroon ng government transparency sa public toilet. Pangit, ano? Uy, parang may dating ganun, ano? Meron ba? Dati. Napakahalay naman nun. Opo, Transparent kaya na public toilet. At saka wag lang sa uniforme ng mga kawani ng gobyerno na Opo. transparent. Pangit eh. Opo. Pero mo yung damit mo transparent. Huwag kang bibili na ng salamin. Oo. Okay.